Magandang araw! Nandito tayo upang pag-aralan ang asignaturang arts para sa ika-5 at ika-6 na linggo. Ang ating aralin ay paggupit at paglapat. Creates a print on paper or cloth using cut-out designs. Sa ating mga naunang aralin ay napag-aralan natin ang mga paraan ng pag-ukit at pagmarka. Sa araling ito ay makaguguhit ka ng mga hugis o larawan sa papel o tela gamit ang mga ginupit na disenyo. Narito ang mga halimbawa ng mga disenyo. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Ano-anong mga disenyo ang iyong nakikita? Ang unang disenyo ay stencil design ng isang hayop. Stencil design ng isang bulaklak. Stencil design ng isang diwata. Stencil design ng isang kotse. Stencil. Ito ay isang manipis na bagay na may butas na siyang gabay sa pagguhit ng mga hugis o titik sa pamamagitan ng pagkulay sa loob ng butas nito. Masdan mo ang mga halimbawa. Titik J, titik O at titik Y. Kadalasan ang stencil ay gawa sa patag tulad ng papel, plastik, kahoy o bakal at may kaukulang hugis o disenyo ang balangkas ng butas nito. Masdan ang mga halimbawa ng stencil. Makatutulong sa paglikha ng stencil ang mga kagamitan tulad ng mga sumusunod. Para sa mga diretsong balangkas, ang mga halimbawa ay ang mga sumusunod. Ruler, folder, at libro. Maaaring gamitin ang mga kagamitang ito para sa pagguhit ng mga diretsong linya. Para naman sa pakurbang balangkas, narito ang mga kagamitan. Pinggan, bote, at plastic cup. Sa tulong ng stencil, maaari kang gumawa ng sarili mong disenyo bilang modelo ng imprenta. Sa pamamagitan nito, mapauunlad mo ang iyong orihinalidad, pagiging malikhain at mapamaraan. Masdan mo pa ang ilang mga halimbawa. Ngayon ay panoorin natin ang paggawa ng stencil na may pakurbang linya. Humanap ka ng gabay na maaaring maging gabay sa mga linya. Dito sa ating halimbawa ay gumamit ng bote bilang gabay sa pakurbang linya. Maaari ding lagyan ng iba pang detalye upang mas maging maganda ang iyong stencil. Ngayon ay gupitin ang balangkas gamit ang gunting o maaari ring gumamit ng cutter. Paalala lang mga bata, mag-ingat sa paggamit ng gunting o ng cutter. Maaari kayong gumamit ng mas makapal na papel upang hindi agad masira ang gagawin mong stencil. Ngayon ay maaari na nating gamitin ang ating stencil. Ipatong ang iyong ginawang stencil sa isang bond paper o malinis na papel at kulayan ito. Pumili ka ng kulay na naaayon sa iyong disenyo.
Kulayan naman ang ibang bahagi o ng ibang mga butas para mas maging kumpleto ang ating disenyo. Maaari mong gamitin ang ating stencil ng ilang beses. Ito na ang ating finished product. Ngayon naman ay gagawa naman tayo ng stencil na ang balangkas ay may diretsong linya. Gamit ang ruler, tayo ay gumuhit ng bituin. Ngayon ay gupitin na ang loob na bahagi ng ating stencil. Paalalang muli, mag-ingat sa paggamit ng gunting upang tayo ay hindi masugatan. Ngayon ay handa na ang ating stencil. Tayo ay magkukulay na. Sa ating unang bituin ay kulay pula ang aking napili. Siguraduhing may kulay ang buong bahagi ng may butas. Gagamitin ko ulit ang parehong stencil at ngayon naman ay kulay asul. Pangatlong beses gagamitin ko ito sa kulay dilaw. Ayan mga bata, tapos na ang ating pag-imprenta gamit ang mga stencil. Narito ang ating mga ginawang stencil. Masdan na natin ang likhang sining ating ginawa. Alam kong kayang-kaya nyo ring gumawa ng ganito mga bata, kaya good luck! Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, isulat ang check kung ang mga sumusunod ay maaaring maging gabay sa diretsong linya. Una, libro. Pangalawa, plato. Pangatlo, bola. Ang tamang sagot ay ang unang bilang, libro. Para naman sa mga larawang ito, hawakan ng walis, folder, at unan. Ang tamang sagot ay hawakan ng walis at folder. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, isulat ang titik C kung ang mga sumusunod ay maaaring gawing gabay sa pakurbang linya. Una, plato. Pangalawa, kanin. Ang tamang sagot ay unang bilang, plato. Pangatlo, kahon. Pang-apat, bote. Ang wastong sagot ay ang bilang 4, bote. Panlima, libro. Pang-6, palad ng kamay. Ang sagot ay pang-6, palad ng kamay. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli mga bata. Paalam!